dear beloved, Boss Mike Cervera. I strongly support. Naks ng pating talaga si ate. Alam mo talaga. Sabi, no to impeachment, may magagawa ba kayo? Di ba wala? Iglesia ni Cristo nga walang nagawa, kayo pa. Tama ba mga kababayan? Iglesia ni Cristo walang nagawa. Nag-rally daw sila ng milyon. Oh, ano nangyari? Tutol sila sa impeachment. Bakit kayo ngayon? Ilan lang ba kayo ngayon? Di ba? Ito na. Vice President Inday Sara Duterte. No to impeachment. Kilala nyo ba itong mga to? Baka mamaya kapitbahay nyo. Sabi ni Ai Chang, 480 pa lang daw yung nagla-likes. Baka naman dagdagan nyo. Kasi baka mamaya bigla na naman madiskaril tong live ko. Alam nyo naman yung mga DDS. Numero 1 na pinanggigigilan ako. Ewan ko ba? Wala namang kwenta yung mga sinasabi ko. Bakit ako pinanggigigilan ng mga to? Magsasaktan ba kayo sa mga patawa ko? Trip nyo lang ako. Diba? Mga kababayan, ewan ko ha, pinanggigilan nila ang inyong lingkod. Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi ko rito. Kadalasan nga, nagpapatawa lang ako. Kadalasan nga, namimigay lang ako ng t-shirt. Nung nakaraan, jacket, pinamigay ko. Yun lang ginagawa ko rito. Putik kayo. Gigigil kayo. Hindi porke gwapo, pinanggigigilan, no? Pakakala nyo. Diba? Ito na. Tuloy na natin itong mga nagwawala na sa social media. Nag-iiyakan na sila. Diba? Ito na, nag-iiyakan na. Alam nyo mga kababayan, mas okay pa manood kayo kay Ballpoint. Ngayon matututunan pa kayo. Pwede nyong ipanlaban sa mga DDS yun eh. Kung murahan lang, magmurahan kayo dun. Diba Ballpoint, nandiyan ka pa ba? Ganun lang. Kayo talaga, pwede ba? Wag na kayong instead na mag-report kayo, mag-like na lang kayo. Dito may libreng t-shirt. Yung t-shirt, hindi basta-basta to. Hindi tulad ng pinamimigay ni Sara nyo. Yung pinamimigay, 50 pesos. Ito, baka nga umabot ng 5,000. Anak ng ating, pakibayo daw yung like. Ito na. I strongly support Vice President Sara Duterte. No to impeachment. I strongly support VP Inday Sara Duterte. Anak ng pating, paano na to? Mag-iiyakan na to kapag na-impeach si Sara ng tuluyan, na-impeach na, mga kababayan. Pero, mga kababayan, hindi pa yan basta-basta mawawala. Kasi kailangan pang ipaglaban doon saan? Sa Senado. Ang Senado ngayon na magiging korte, para kay Sara. Exclusive lang sa'yo, Sara. Ang korte mo, ikaw lang ang lilitisin, Wala nang iba. Kung iniisip nyo may lilitisin pang iba, wala na ho. Siya lang. Siya lang. At sa kauna-unahang kasaysayan ng Pilipinas, merong may impeach na Vice President. Malupit. Mga kababayan? Malupit. Ito na. No to impeachment. Ako, ating, bakit? Itong mga ito no to impeachment, bakit? Dapat may dahilan kayo. Dapat sinasabi nyo, kasi, no to impeachment kasi wala namang kasalanan si Sara. Hindi naman siya nagnakaw talaga. Diba? Gawa-gawa lang ni Mike Cervera. Diba? Gawa-gawa lang ko ni Mike Cervera. Hindi ko totoo yan. Chismis lang yan ni Mike Cervera. Ganunin nyo kaya. Diba? Tuloy. I strongly support VP Sara Duterte. No to impeachment. No to impeachment. No, ate! Pilipino ba to o Haponesa na? No to impeachment. Arigato. Sige. Nagsabi ni ate, no. No to impeachment. No to impeachment. I strongly support BP Inday Sara. No to impeachment! Ala ka! Nag-iiyakan na sila.
napakakonti lang ng DDS dito. Pero bakit umiiyak sila? Ano? No to impeachment, bakit? I strongly support BP Inday Sara Duterte. Ito pa, isa! Isa pa, isa pa. No to impeachment. Oh. I strongly support Vice President Inday Sara Duterte. Anak naman eh. Bakit? Anong dahilan? Di po ba dapat, mga kababayan, kapag nagsalita ng ganyan, meron silang dahilan. Sinasabi yung kadahilanan kung bakit tinututulan o ayaw nila ma-impeach si Sara. Ganun po yun, di ba? Hindi naman po pwede na, ayaw mo lang ng impeachment, ganun lang yun. Di po ba? Paano kayo maiintindihan ng mga tao? Ayan tuloy, sabi ko, nag-iiyakan lang kayo. Iyak lang to mga kababayan. Bakit? Hindi maipaliwanag kung anong dahilan eh. Di ba? Halatang scripted pa raw eh. Sabi ni Materesa, di ba? Isa pa. Ikaw, Tutulan ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit? Ibinoto siya ng 32.2 milyong Pilipino. Isang matibay na mandato mula sa taong bayan. Grabe, no? Hindi mandato yun. Pagtataksil tawag doon. Pagtataksil ang tawag doon, mga kababayan. Biruin ninyo, 32 million ang nabudol ni Sara, no? 32.2 million ang nabudol ni Sara Duterte. Bumoto tayo ng isang vice-presidente na magnanakaw sa atin, mga kababayan. Tayo ho ang ninakawan, hindi ho ang gobyerno. Tayo ho, yung pera ho na binibigay natin, pinag-aambagan natin, pera po nating lahat yan. At yun po yung ninakaw ni Sara. Ngayon, sinasabi, dahil lang daw ba sa boto? Bakit? Naniniwala ka ba na solid kay Sara yon? Hindi ba pwede? Kaya binoto ng 31 million, yung 1 million lang boto ni Sara, no? Kasi yung 32 million, solid kay Pangulong Bongbong. Mga loyalista yon, di ba? Tuloy. Yan. Ngunit ngayon, tinatangka siyang tanggalin ng iilang mga politikong may Anong tinatangka? Wala! Hindi tinatangka. Obligasyon at mandato ng ating mga mambabatas, kasama na ang mataas na kapulungan at mababang kapulungan ng Kongreso, mga kababayan, ang panagutin. Atcheng, makinig ka ha. Mandato ng ating mga mambabatas na panagutin, tanggalin sa anuman, di ba? Sa tamang paraan, sa tamang paraan ng impeachment. Ayan ho ay nakalagay sa ating constitution, yung impeachment. Kaya nga dati nasabi ko, ayaw nyo palang ma-impeach, tanggalin nyo na yung impeachment dyan sa ating constitution. Nasa ating saligang batas po, ang impeachment na dapat ho yan ay masunod kung mapatunayan na itong si Sara Duterte ay nagnakaw, nandambong, kumulimbat ng alin, ng kaban, ng pera nating mga Pilipino. Hindi nila naiintindihan, mga kababayan, yung ganong na mandato ng ating mga mambabatas. So yun yung mandato nila, kaya wag mong sasabihin na tinatangka. Hindi pagtatangka yun. Obligasyon ng mga kongresista, senador. Yung trabahuin na panagutin. Di ba? Si Sara Duterte. Di ba? Tuloy. sariling interes. Walang Yung sariling interes na sinasabi mo. Interes naming mga Pilipino to. Kaming mga Pilipino na nandito. Etong mga ito kasi mga kababayan, wala naman to sa Pilipinas. Mga OFW to na naliligaw, na naniniwala lang sa mga fake news vlogger ni Duterte. So ngayon, mga kababayan, yan ang problema. Hindi sila marunong manimbang kung ano ba ang katotohanan. Kasi para sa kanila, sabi ko nga, kahit anong gawin ng mga Duterte, para sa kanila tama. Mga kababayan. Kaya nga, ganun din. Kanino? Kay Kibuloy. Diba? Kay Kibuloy, mga kababayan. Ganun din, diba? Akala ng mga membro, lahat ng gawin ni Kibuloy, kahit yot-yotin lahat ng mga kababaihan sa kanilang
sa kanilang, ano ba yan? Sa kanilang relihiyon, sekta. Abay, okay lang. Bakit kanyo, mga kababayan? Kasi nataniman sila ng mga ng mga maling mga paniniwala. Kaya ganon. Kahit cute-cutein lahat ni Kibuloy yan eh. Magti-thank you pa yung iba eh. Kaya lang, mga kababayan, eto yan, mga kababayan ha. Eto yan. Yung iba, abay may matinong kaisipan. Alam nila na inaabuso na sila. Ayun, nagreklamo. Kaya ngayon, nakakulong si Kibuloy. Diba? Taga dito, saan yan? Taga dito, sa Japan yan. Mga yan, boss. Yun na nga. Ito nga yung mga pinuntan lang kayo ni Sarah. Akala nyo naman, special kayo ha. Baka hindi nyo alam. Yung mga buwis nyo rin. Kasama sa ninakaw niya. Diba mga kababayan? Tuloy. Matibay na ebidensya o Ano walang matibay na ebidensya? Ating naman, ang hina mo naman. Yung pinagsasabi mong walang matibay na ebidensya. Siya nga mismo, hindi niya maipaliwanag sarili niya. Sa sarili niya, mga kababayan ha, hindi maipaliwanag kung saan niya dinala yung pera. Diba? Anong sinasabi mo wala matibay? Hindi pa ba matibay yung lahat ng mga nakita natin na resibo? Gusto mo? Eto. Pakinggan nyo yung sinasabi ha. piling interes. Walang matibay na ebidensya o due process. Kita mo, engot talaga kayo. Daig pa kayo neto, mga kababayan eh. Daig pa sila neto. Sino, mga kababayan? Itong mga ito. Nasaan na yon? Daig pa sila neto, mga kababayan eh. Nasaan na yon? Tingnan nyo. Atos is a name that has become synonymous with alleged corruption and misuse of public funds in the Philippines. The name emerged during investigations into the office of the Vice President, OVP, under Vice President Sara Duterte, specifically regarding the use of confidential funds. The controversy began when documents obtained by the House of Representatives revealed that Mary Grace Piatos was listed as a recipient of confidential funds from the OVP. Nakita mo yan? Atcheng, nakita mo ba yan? Abuso sa Kita nyo mga isang malinaw na pang-aabuso ni Sara ang nakita ng mga Pilipino. Kaya nga nag-rally tong mga ito. Malaking pang-aabuso ang ginawa ni Sara Duterte na dapat hindi kinukonsinte. Di po ba mga kababayan? Hindi po dapat kinukonsinte ang ganyang mga gawain ng mga public servant, mga kababayan. Pero si Sara, abay kinukonsinti nyo. Kayo ang kumukonsinte. Hindi kami. demokrasya. Kung kaya nilang gawin ito sa isang halal na vice-presidente, sino ang susunod? Grabe no, ang hina ng kokote no. Ang hina talaga ng kokote nila eh. Sorry, pero yun ang totoo. Laban tayo sa katotohanan, hostisya. Kung lalaban kayo ng katotohanan, di sana samahan nyo kami. Ganun lang kasimple. Kung gusto nyo ng katotohanan, samahan nyo kami. At kung gusto nyo ng katotohanan, hayaan nyo gumulong ang proseso sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Makikita nyo ron. Maglalatag ng mga ebidensya ron. Saan? Sa Senado. Dahil sila magiging hurado. Nga po ba mga kababayan? Diba? So ngayon, mga kababayan, itong mga DDS talaga, maliwanag na maliwanag. Ligaw na ligaw sila sa totoo na nangyayari. Palibasa kasi ayaw nilang palawakin o talagang ayaw nang lumawak ang mga isip nito eh. Di ba? At boses ng sambayan ng Pilipino. Kami yun. Kami yung boses na sambayan ng Pilipino, hindi kayo. Boses kayo ni Duterte. Kami, hindi ho. Boses kami na sambayan ng Pilipino. Ay bakit kanyo mga kababayan? Aminin ninyo. Meron ba tayong pinalagpas kahit kalyado ni Pangulo? Basta nakita natin na may pagkakamali, may problema, may dapat sitahin, may dapat batikusin, binabatikos natin. Di po ba? Ganun ang pagiging balanse. Pero kayo, hindi eh. Nakatutok lang kayo sa mga Duterte eh. Di ba? Yun lang, doon lang kayo nakatuon. Pag tatanggol ko hanggang mamatay ako, si Duterte! Ganun lang eh, no? Mga kababayan, ganun lang ang kaya nilang gawin.
hindi na nila pinapalawig pa ang pangunawa. Tayo hindi ganon. Basta may nakita tayo sa pagkakaunawa natin ay may mali, abay babatikusin natin kahit pa si Pangulo. Di mo ba? Kahit pa si Pangulo. Kung may mali talaga bakit hindi natin babatikusin? Hindi tawag doon bumabaliktad tayo. Ang tawag doon, pagmamahal. Pagmamahal ang tawag doon dahil ayaw natin mapahamak ang ating Pangulo. Diba? Pero, ano nakikita nating mali? Kung puro proyekto dito, proyekto to, proyekto dyan. Proyekto hanggang doon sa inyong lugar. So, anong mali, mga kababayan? Diba? Paggawa ng tulay, paggawa ng mga eskwelahan, pabahay, pamigay ng mga lupa, at kung ano-ano pang mga proyekto, mga kababayan, anong mali? Anong babatikusin natin? Hindi po ba dapat purihin natin? Kaya ang ginagawa natin, pinupuri. Ngayon, hindi ko alam kung anong kanilang dapat purihin sa isang vice-presidente, mga kababayan, na wala pa nagagawa. Hanapan nyo sila. Ano na nagawa ni Sara Duterte? Tanungin nyo sila. Meron ba? Wala pa nagagawa yung mga kababayan. Uray, agtakki-takki tayo, tibingkol. Awan latta, awan pay, pinaaramid na. Di ba, mga kababayan? Wala pang nagagawa yan. Di ba, mga kababayan? So, yan yung mga kanilang mga tawag dito, mga taga-suporta. Kita nyo naman kung paano yung ginawa naman nila noon kay napakita ko na yata to Ewan ko lang tignan nyo po ito Kung ipapakita ko kung paano yung ginagawa nila nung kay Robredo. Ang walang ya ito, mga kababayan. Maniwala kayo. Mga walang ya yan. Ang gusto nila, mga kababayan, sila lang. Sila lang ang kailangan Saan na ba yun? Ba't wala rin? Ito na. Wait. Ito, dali Wait. Wait lang. Ito na, mga kababayan. Pakita ko sa inyo, Ayan na, Kita nyo, mga kababayan, mga moves ng mga DDS noong panahon ni Duterte. Mga kababayan, Leni Robredo, impeach or resign. Nagrarally sila. Ano na ngayon? What a karma. Diba? Ang gusto kasi at naging ugali ng DDS, mga kababayan, ang gusto nila, sila lang ang may karapatang bumatikos. Hindi naman pwede yun. Diba? Hindi naman pwede yun. Na kayo lang ang may karapatang bumatikos. Kung nagagawa nyo nung kay Robredo, bakit hindi pwedeng gawin ngayon kay Sara? Di po ba? Hindi po pwedeng ganon. Pwede nyong gawin, tapos kami di namin pwedeng gawin. Kalokohan yun. Di ba? Kalokohan yun, mga kababayan. So, ayan, mga kababayan, may tugtog pa nga yan, di ba? Ang buhay ay ganyan talaga. Minsan ay bumabalik sa inyo ng karma. Ay, nako! So, ayan, mga kababayan, kita nyo na. Our beloved Boss Mike